kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin sa parusang walang hanggan ay sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapanalig, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoong Yesus, itinuro mo sa amin ang tumatanggap sa kanilang kapwa ay tumatanggap din sa iyo. Para sa pagkalimot namin sa dakilang katotohanan ito, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus,
Itinuro mong anumang gawin namin sa aming mga kapatid ay panaraning ginawa sa iyo para sa kapabayaan naming makita at mahalin ka sa kanila. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, turuan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat para sa mga pagkakataong binaliktad namin ang ganitong pagpapahalaga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa mga magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nakagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giesi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giesi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumuyo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na hindi nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo dito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang ikalawang pagbasa ay pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Kristo, ang humiyang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko,
tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga kapanalig, saan man kayo naroroon sa buong mundo at sa mga nandito sa studio. Good morning. Pag po ay nagdadasal, meron po akong dalawang dasal sa Panginoon. At siguro ay ganun din po kayo. Kakarelate din siguro kayo. Una ay nagdadasal po ako na bigyan ako ng grasya ng Diyos. Ganun din ba kayo? Grasya. So pag sinasabi nating mga grasya, ito po ay kalusugan, material na bagay, at kapayapaan ng ating puso at isipan, kaligtasan sa mga sakit, sa mga sakuna. Yan po yung mga gusto nating matanggap na grasya sa Diyos. Sapagkat kapag meron ka nito, masabi natin na at least secured ka, peaceful ka sa buhay. May pangalawang hiningi ko sa Diyos, kapatawaran ng aking mga kasalanan. Bakit po ako humingi ng kapatawaran sa kasalanan ko? Dahil gusto kong makasama siya sa buhay na walang hanggan. Alam ko kasi na ako'y nagkakasala sa isip, sa salita, sa aking mga gawa at sa aking mga pagkukulang. So in 24 hours, I can commit so many sins against the love and charity of God. At sinasabi, sino ba ang pwedeng pumasok lang sa karya ng Diyos? Yung mga walang bahid na anumang kasalanan. So kapag titingnan ko yung buhay ko, I always see that I'm not worthy to enter the kingdom of God because I know that I made mistakes, committed sin again and again and again. Kaya in humility, I ask the Lord, Lord, forgive me because I'm a sinner. So dalawa po yun, material na bagay at buhay na walang hanggan. Ngayon po ay merong mga utos ang ating Panginoon para sa mga gustong sumunod sa Kanya ng talagang seryosong pagsunod. At pag seryoso tayo sa pagsunod sa Diyos, pakikinggan natin yung boses niya. Hindi lamang yung pagsunod kung convenient, kapag madali, pero sabi ni Jesus sa gospel natin, ang pagsunod ay pag-carry ng ating cross araw-araw. Ito po ang sabi ni Jesus, tingnan ho natin kung kaya po natin. Number 1, sabi niya, ang umiibig sa ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Para sa mga katulad kong anak, napakahirap po ito sapagkat mahal ko ang aking mga magulang. Maraming mga anak dyan, mga nasa ibang bansa, nagtatrabaho, OFWs, yung mga hindi na nag-aasawa. The reason kung bakit nila pinili yung ganitong buhay because of their love for their parents. Marami pa akong kaibigan na hindi na nag-asawa dahil sila na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Their parents becomes their priority in life and it is because of love. Pero if we listen carefully to the command of Jesus, hindi tayo karapat-dapat kung sila yung priority natin. Dapat si Jesus ang priority natin more than our parents. And para sa mga magulang na nandyan na nakikinig sa misang ito, eto pakinggan nyo rin. At sabi niya, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tayo po ay nagtatrabaho, nagpapakahirap para sa ating mga anak. Pero pag marinig mo si Jesus na nagsasabi nito, para bang, Lord, ang hirap naman ng inyong gusto. Ano po ba yung first commandment ni Jesus? Sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, everything. Siya ang number 1. Secondary lahat. Kumbaga parang ibibigay mo lahat ng iyong oras, lakas sa Panginoon. Ilang oras ba tayong nagtatrabaho para sa ating pamilya?
No? So, ang hirap po nito, ano? Kaya, kung titingnan natin, talagang mahirap maging sa pagsunod sa Panginoon. Talagang you really need a lot of grace for you to be able to follow this very strict command of Jesus na siya yung mauuna. So, paano po tayo makasunod sa Panginoon? How can we get salvation? Well, it's a grace. No? Salvation is a grace. But we need to cooperate. We need to do something. No? Kailangan meron tayong gawin. Kahit na sabihin natin, papaubayan na natin kay Lord yung ating kaligtasan, which is yun true naman. Siya lang naman talaga magbibigay sa atin ng salvation, and it's a free gift from Him. Pero meron tayong sinasabi niyang we can do something. And we can see that on the half part of the gospel and also from the first reading. Very practical po ang sinasabi ng Panginoon. And how can we become His followers despite of the challenges? Ito po ang pagiging hospitable. Pag-welcome. Kasi kapag wine-welcome daw natin ang isang tao, hindi lang siya yung wine-welcome natin, wine-welcome din natin si Kristo na nasa Kanya at yung nagpadala kay Kristo, ang Diyos Ama. So when we become hospitable, when we open our hearts to people, we are opening our hearts to Jesus Himself and to the Father. And we can only do that if we have the Holy Spirit. No? Madali lang naman mag-welcome sa mga kaibigan natin. Pero sabi nga ni Jesus, anong mapapala mo kung ang welcome mo ay yung mga gusto mo lang? Kaya ang challenge nga rin ng Panginoon is when it comes to loving, no, you don't only love those people that you like, but also even the people that you don't like. And it is very, very difficult. Napakahirap. However, my brothers and sisters, through the help of the Holy Spirit, yung limitations natin, our human limitations, ay hindi doon nag-stop. It will increase because of the power of the Holy Spirit. Kaya, if we know the truth about welcoming Jesus in our lives, ay makikita natin na may blessing palang kapalit nito. Kasi ang tumatanggap sa akin, sabi ni Jesus, ay tinatanggap niya ang Ama. At kung ang tinanggap mo ay isang propeta, ang gantimpala mo ay gantimpala para sa isang propeta. So makikita natin that our actions brings graces. Kumbaga parang yung action mo, no? Yun na yung magbibigay ng grasya sa iyo. First reading natin, no? Yung propeta pumasok sa bahay, pinapasok nitong mag-asawa. At ang nangyari is dahil sa generosity nitong babae, ay pinangakuan siya ni Propeta Elias na sinabi niya, this time next year ay magkakaroon ka ng anak na lalaki. See? Generosity brings blessings. Openness to God's grace brings blessings to us. Kaya kahit hindi mo na hihingin yung blessing sa Panginoon, as long as you are giving something, may babalik sa iyo. Babalikan ka ng grasya kung magiging daan ka muna ng grasya para sa iba. So yun po yung ating panalangin para sa atin sa linggong ito, na instead of begging and asking for blessing from God, siguro we will start to give first. Tayo muna magbigay ng blessing para sa iba. And then God will pour out the blessings that we need. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao.
na may tatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Noon magmumula pa rito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na makasunod tayo kay Jesus, isuko ang ating mga takot at hangarin at magtiwala sa Kanya. Buong kababaang tayo'y manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, at pinuno ng simbahan, naway sumunod sila kay Jesus ng may kababaang loob at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong sibil, naway maglingkod sila ng may integridad at malasakit, lalo na sa mahihina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga inaapi, kabataang sugatan at may hirap, naway maranasan nila ang pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway maging lakas ang ating paghihirap, katatagan ang takot at pagtitiwala ang pag-aalinlangan habang sumusunod kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod sa mga alay na ito, sa mamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Idinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong pamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak na kami tungayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatagi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na sa aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu kaming banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong larito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagkatipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mga libereng Maria, ni Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kay Diaz sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inahain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin po tayo para sa mga may karamdaman, sa inyong lahat
na nakikinig at nakikibahagi sa mesang ito. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa parte ng ating katawan na nangangailangan ng kagalingan galing sa Diyos. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emotional o spiritual. Hipuin mo sila ng iyong paghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, tinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at tatay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, at kung ano pang iba't pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at ibang mga paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanilang kaginawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali na kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nialay na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.